Sumasabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Dios sa higayon nga gihatag na usab niya kanato karon nga magkapadayon kita sa atong buluhaton. Og niini karon higayon mag-adto kita sa ato nga pagtugyan pinaagi sa pangapuyo. Gamanan og dalaygon nga Dios, nagapasalamat o nagdaig ako kanimo tungod sa oportunidad nga gihatag na usab nimo kanamo nga makabasa og makapamalandong sa imong balaang pulong. Panalangin ni o Diyos, padayon ang imong mga katawhan, mga kahigalaan nga magapaminaw o nag-follow karon nga adlaw. Hinaot pa o Diyos ang imong padayon nga pagpanalangin, padayon nga maghatag ikaw sa dugang encouragement kani sa among mga kasing-kasing sa among kinabuhi, aron nga ang among pagkinabuhi o Diyos, padayon nga maglinig-on o inspired sa pagbuhat sa imong buluhaton. Panalangin ni o Diyos ang adlaw nga imong gihatag kanamo nga mahimo kining mabungahon, magamit o Diyos sa tama o makapaymaya diha sa imong atubangan. Gamita imong pulong, pag-convict, pag-remind kanamo sa mga butang nga imong gihimo sa among kinabuhi. This I pray in Jesus' name. Amen. Usa na usab ka oportunidad nga gihatag sa Dios kanato nga magkapadayon kita sa ato ang buluhaton. Og niini karong higayon tuguti nga magapadayon kita sa pagtuon. Naga-start kita last day sa pagpamalandong sa Book of Ephesians. Og nakita nato for the past study ang ato nga napamalandong nga nag-esgot kita about sa dapat nga response sa Kristohanon sa gihimo sa Ginoo ingon nga miyembro diha sa lawas ni Kristo. Sumala pa sa atong natun-an, nahisgutan nato ang pagkamapasalamaton dapat sa matag usa sa mga butang nga gihimo sa Dios diha sa iyang kinabuhi, no? Sa atong kinabuhi. Now, karon kay gayon ani kita magatutok, magatan-aw sa verses 7 down to verse 8, no? Nini nga passage, we should always be thankful, part 2. Now, higala atong basahon ang verse 7 and verses nga atong pagatun-an karon. Ingon sa verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. In verse number 8, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and understanding. Now, sa minglabay nga mga pagtuon nato, natun-an nato ang 5 ka mga rason or mga specific nga mga spiritual nga blessing nga gihimo sa atong kinabuhi. We should always be thankful. Why? It's because God bless us. No? He bless us. And next is, He choose us. Gipili kita out of millions nga mga katawhan sa tibuok kalibutan. Thousands nga mga katawhan o mga countries nga ato makaplagan. Pero usa ka nga gipili sa Ginoo para makaangkon, mahimong beneficiary sa kaluwasan. Then, because He predestinated us, ang Diyos nakakita nga ikaw higala
moabot ang panahon sa pag-abot nimo niining kalibutan, usa ka nga gi-bless sa Ginoo. Usa ka nga gi-identify sa Ginoo nga usa nga mahimong beneficiary sa iyahang pagpakamaayo. Ang ikaapat is because He adopted us. Mao kini siya ang wonder sa gibuhat sa Dios. Kung imong tan-awon higala, dili kita takos nga tawagon nga iyang pamilya or miyembro sa iyang panimalay. Yet gihimo kana sa Dios dili tungod kay naay mga butang nga nakita niya kanato potential, no? But because of His love and sa iyang pagka-grisyoso sa atong kinabuhi. And last, number 5, atong natunan in the past, because He accepted us. Hinumdumon na ito igala, we are disqualified in the sight of God. All of us, walay kwalipikado ka na to. Walay makaingon nga, mao manggunang gibless ko sa Ginoo kay buutan man gud ko. Maayo kaayo ko. No, we cannot see that. Di ta makasulti, di ta makaingon ni ana. It's because it is merely by God's grace and His mercy nga ikaw, ako, nahimong kita karon. No? Mao kana siya. And the next one is why we should always be thankful to God based on 2 verses nga atong tan-awon karon. It is because He redeemed us. No? Gi-redeem kita sa Ginoo, or sa Bisaya paggilukat kita sa Ginoo kung sa tan-awon nimo sa niini nga passage, no? Ang Dios usa sa mga spiritual blessings nga gihimo sa Ginoo, iya kitang gilukat, no? Kung imong tan-awon in verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Na ang pulong din niya atong tutukan is the word redemption. Diha kang Kristo, in whom, in Christ, we have redemption through His blood. The word redemption here, kung imong tan-awon sa Bible Dictionary, nag-ingon, to repurchase or captured goods or prisoners. The act of procuring the deliverance of persons or things from the possession and power of captors by the payment of an equivalent ransom, release as the redemption of prisoners taken. Na kung atong tan-awon sa sayon kaayo nga sabot niini, sama ba sa usa ka butang nga naprinda, no? Naprinda nimo, halimbawa ang imuhang bulawan nga kwintas, naprinda nimo dito sa prindahanan, no? O mahal kaayo ang prinda. Ang kanang butang nga naprinda, never nimo kana makuha gikan sa naggunit niini, nagpusas niini, ang imong giprendahan, never nimo kana mabawi unless imong mabayran ang hangtod ang pinaka-last nga sintabo according sa presyo nga dapat ilukat niini. No? So ingon ana ang picture. Now kitang mga tao, kung imong tan-awon in the sight of God, kitang tanan lukatunon, gumikan kay kita na prinda diya sa sala. Masabtan nato kana along the way. Now, kung imong tan-awon dinhi sa Romans chapter 7 verse number 14, nag-ingon, for we know that the law is spiritual, but I am merely human, sold as a slave to sin. Now kita, spiritually speaking, kita nga mga katauhan starting from Adam o sa atong unang ginikanan kay Adan ug kang iba, kitang tanan tungod kay kaliwat nila, si Adan ug si iba nakasala sa atubangan sa Ginoo, ug ato makita nga nahimo silang ilalom sa sala, no? Guilty sila nga mga makasasala in the sight of God.
O ang nagpamatuod ni ana mao ang balaang kasuguan sa Ginoo, the law of God, which is nagsulti nga gipakita sa Dios ang iyang perfect standard of righteousness. Gipakita niya nga mao ni ang akong demand, mao kini akong standard sa pagkinabuhi. Kinahanglan 100% righteous ikaw in the sight of God. But the problem is, walay tao nga maka-perfect sa pagtuman sa iyang kabalauran. Nagsulti ang balaod nga tungod ni ana walay naka-perfect, tanan tao anaa ilalong sa sala. Nahimo kitang slave to sin. Amo kana ang picture nga kita usab na prinda diha sa sala. That's why na ang gibuhat ni Kristo, siya mismo ang bayad, lukat. Siya mao ang presyo sa atong pagkamakasala. No? Mao kana siya. We were in the slavery market of sin. Christ came and bought us to be free. Si Kristo lamang gayod ang makahimo paglukat kanato. Ang iyang kinabuhi, ang iyang balaang dugo nga ipaagas dito sa krus sa Kalbaryo, mao kadto ang equivalent nga able nga nagbayad sa presyo aron kita makalingkawas gikan sa pagkamakasasala or sa penalty sa sala. Mao kana siya higala tumakita. Now, higala kaning word nga redemption perting daghan nga mga passages, daghan mga libro nga nagisgot concerning niini. And pipila niini akong gusto i-mention sa ato nga study karon. Pipila lang, no? Mentions of redemption. Mao kini mga passages nga possible atong makita mabanggaan karon. Now, una atong makita din sa Ephesians chapter 1 verse 14. Gisulti dinhi the same book nagingon, which is the earnest of our inheritance and to the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. Now, makita nimo ang word din nga redemption, until the redemption or the redemption of the purchased possession. Ang word din nga redemption literally means to give freedom. Okay? To give freedom. Kaya nga naman, ang view nga gihatag ni Apostol Pablo sa previous nato nga paghisgot, nga ang tao na prinda or nahimong slave sa sala. That's why it was Christ nga naghatag og freedom, redemption para kanato. In Ephesians chapter 4 verse number 30, nagaingon dinhi, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Okay? So ato makita dinhi unto the day of redemption. Ang word redemption dinhi to deliver or to take away. Okay? Mao kana siya ato makita. So ang view gi-retain, makita nato nga pariho ang concept nga gisulti ni Apostol Pablo nga ang Holy Spirit mao ang tatak sa dihang imong gituohan nga si Kristo mao'y bugtong nimong manluluwas, gisalig nimo imong kinabuhi diha kaniya. Ang Holy Spirit mao ang silyo, siya ang patik diha sa imong kasing-kasing nga ikaw kuhaonon or lukatunon gyud sa Ginoo. Time will come, kanang Holy Spirit mauna ang ginatawag og patinga, no? Sa unang panahon sa uso pa kising patahi, no? Nagapatahi na ay ginatawag og patinga, pasiunang bayad. Kay di pa man nimo impason. Halimbawa kung nagpatahi ka og pantalon or mga biste sa usa ka tailoring, dili na nimo impasan largo, no? Muhatag sa ka og pasiunang bayad o patinga sa Bisaya nga term. Now, ato makita nga pagkahuman ni anak niya og trabaho, kuhaon na nimo, bayaran nimo ang full payment aron nga madala na nimo ang imuhang item, atong imong
na kuhaunon dito sa imuhang transaction, no? Asa ka nag-transact niini, no? So mao na ang word dinhi nga redemption, to deliver or to take away. Mao kana siya ang ginahulat nato nga someday moabot ang Ginoo or kuhaon kita niya. So another, in Luke chapter 21 verse 28, nagingon, and when these things begin to come to pass, then look up and lift up your heads, for your redemption draweth nigh. Okay? So ato makita din si Luke, ato ang word din gisulti niya, for your redemption draweth nigh. Looking forward during the time nga si Jesus Christ nagahimo sa iyang ministeryo, no? Luol na ang inyuhang ang paglukat o pagkuha kaninyo, to deliver or to take away. Kaning word dinhi adunay the same meaning kung imong tan-aw, to deliver or to take away. So ang paglukat duol na. Ingon sa Romans chapter 8 verse 23, nagingon, however, not only the creation, but we who have the first fruits of the Spirit also groan inwardly as we eagerly await our adoption, the redemption of our bodies. Amen. So, klaro kayong gisulti ni Apostol Pablo dito sa mga Kristohanon sa Roma, ang word redemption of our bodies. It means full deliverance. Okay? So, sa dihang gipakamatian kita ni Kristo higala, na tagaan kitang assurance nga ang kaluwasan andam na, anaa na sa tanan nga ming tuo o ming tugyan sa iyang kinabuhi kaniya. Pero ang complete nga deliverance, full deliverance, still coming. Kanang time nga mubalik si Ginoong Hesus, ang kaning atong lawas nga madunoton ilisdan na sa dili na madunoton. That is what we call full deliverance. Ingon siya dinhi, ingon sa pulong sa Ginoo, Spirit, groan inwardly as we eagerly await our adoption, the redemption of our bodies. Kanang pagpuli sa atong lawas, kaning lawas na itong malata pa, madutlan pagkubid, ilisdan ka na sa Diyos o kanang lawas nga di na madutlan bisag unsa pa nga virus din ha. That's the word redemption. Redemption of our bodies. Full deliverance. Tagaan kita og incorruptible body. Kana bitong lawas nga di na malata. Glorified body. Now, another, in verse 30 sa 1 Corinthians chapter 1, ingon si Apostol Pablo dinhi, it is because of God that ye are in union with the Messiah Jesus, who for us has become wisdom from God, as well as our righteousness, sanctification, and redemption. Again, the word redemption here is full deliverance. Pareho ang iyang gihatag nga meaning. Now, why we should always be thankful? Number 7, because He forgave us. He forgave us. Gi-forgive kita sa Ginoo. Gipasaylo kita sa Ginoo. Kay unsa man kita perting ngilara sa tubangan sa Ginoo. But because of Christ, we are forgiven. Mao kana siya atong mabasa sa verse number 7. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Kinsa kita gala, perting nilara na to. Dautan kita, makasala kita at any degree. Lahi-lahi man atong sala. But in the sight of God, we are all sinners. But thank God, praise God, kay nga naman, God forgive us. I-forgive kita sa Ginoo. Ang word din ng forgiveness, it means forgive, consider, or treating a sinner as not guilty. Mao kana siya ang pulong forgiveness, word nga forgiveness to makita dinhi, no? God, because of Christ,
God forgive us, consider or treating us as not guilty. No? Gitreat kita sa Ginoo sama nga dili guilty sa pagkamakasala because of Christ, not because of our own effort, no? But because of Christ. Tungod kay Jesus Christ, nakaangkon kitag kapasayloan sa atong pagkamakasala. Kabalo kay gala unsa paano ang Dios nagapasaylo kanatong nindot kayo ang giingon sa Hebrews chapter 10 verse 17 and verse 18. Ingon siya, "And I will never again remember their sins and their lawless deeds." In verse 18, "Now, where there is forgiveness of these sins, there is no longer any offering for sin." Okay? Looking back in the Old Testament, nakabantay ka mo higala nga ang order sa Ginoo sa iyang katawhan sa Israel nga kinahanglan pag makasala sila, magdala sila og mga offering, halad ngadto sa templo, hayop nga limpyo, mga karnero, baka, or unsa man nga mga hayop nga acceptable sumala sa order sa Ginoo. So every now and then nga makasala sila, dal-on nila kadto didto og ihalad patyon aron mahalad didto sa templo, no? Aron nga kung baga ang ilang sala dili sila ipanish sa Ginoo niya na nga higayon, no? Pero ato makita nga kadto daing nga mga paghalad og mga hayop sa daang tugon, siyado lamang kadto, no? Anino lamang kadto sa tinuod nga offering nga himuon ni Kristo. Sa dihang si Kristo iyang gihalad ang iyang lawas, ang iyang kinabuhi dito sa cross. Mao dito ang tinuod yun nga offering nga makapasaylo og kumpleto sa mga sala sa mga tao. Mao na nga ingon dinhi nga sa dihang napasaylo na ang ilang mga sala, referring to those people who trust in God, who put their trust in God. Ingon siya din sa verse 18, "Now, where there is forgiveness of these sins, there is no longer any offering for sins or for sin." So, ang offering ni Kristo completely naka-erase sa atong kasalanan o nabayaran niya ang penalty sa atong mga kasalanan. No? Therefore, we as believers must live as free men from sin. Kita magkinabuhi ingon nga mga tao nga may kagawasan. Kay nga naman, gilukat na ta sa Ginoo. We are not slave to sin. No? Dili na ta ilalom sa gahom sa sala. We are now free because of Christ, because of God. No? Mao kana siya atong tiban-an ni gala. In verse 18, ingon siya dinhi, wherein, verse 8, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and understanding. Ingon siya, He hath abounded toward us. Ang iyang forgiveness, no? Ingon siya, iyang nag-awas nganhi sa atong kinabuhi, abounded toward us. Now, what kind of forgiveness God offered? No? Unsa man nga klase nga kapasayloan ang i-offer sa Ginoo. Kung imong tan-aw ni gala, it is immeasurable forgiveness. Dili masukod nga pagpasaylo sa Dios. Ikaduha, it is unlimited. Walay ingon pa nga sala nato nga dili mapasaylo sa Dios ug wala niya gipasaylo. The moment kaming tugyan ka sa imong kinabuhi sa Ginoo, ang tanan yun nimo sala, gagmay ug dagko nga sala, gipasaylo ug pasayloon niya, no? Mao kana siya. Then unfathomable forgiveness, di matungkad sa kalalom, no? Because of God's love, and it is super abundant na forgiveness, no? So daghan kay mga passages
nga nagportray mahitungod sa sa forgiveness nga gina-offer sa Dios sa iyang katawhan. Okay? Even in the Old Testament down to the New Testament, once nga ang Dios mo-forgive, i-forgive jud niya lahi sa tao. Ingon sa Psalm chapter 103 verse 12 nag-ingon, as distant as the east is from the west, that is how far He has removed our sins from us. Wow. Amen. Ingon sa kuno sa distansya gikan sa silangan ngadto sa kasadpan, ingon ana ang pag-remove sa Dios sa kasalanan sa mga tao nga mingsalig diha kaniya, no? Ang distant, ang word distant din is nag-refer siya kaning east, from east to west. It speaks about immeasurability of God's forgiveness. Ingon ana ang Dios, once nga pasaylo siya, pasaylo gid siya, di na niya balik-balikon, no? Lahi siya sa tao, lahi siya nato. Nga kung kita mo ingon ta sa usa ka person na kasala sa tua, okay, I forgive you, pero pag masipyat gani og usab lahi nga sala, ang katong ingon niyang forgive na niya, hisgutan gyapon to. Okay? So pero ang Dios once nga mo pasaylo siya, i-remove niya ang atong mga sala ug ang distansya sa iyang pag-remove. Ang distance is from east to west. It means immeasurability of God's forgiveness. Another, in Isaiah chapter 44 verse 22, I wiped away your transgressions like a cloud and your sins like mist. Return to me because I have redeemed you. Okay? Ingon siya, akong gipapa ang inyong mga sala sama sa panganod o sama sa gabon. Wipe away nako. Huh? Ingon ana ang pagpasaylo. Ang word din nga wipe away, totally clean or cleared or totally erased. No? Ingon ana ang kanindot sa Ginoo ang iyang forgiveness. Totally cleaned or totally cleared or erased. Siguro sa mata sa tao, kita man gihapon masipyaton, pero in the sight of God, you are totally cleaned or cleared or erased ang atong mga kasalanan. No? Another, in Micah chapter 7 verse 19, makita na to, He will again have compassion on us. He will tread our iniquities underfoot. You will cast all our sins into the depths of the sea. Wow. Ato makita dinhi unsa ang gugma sa Dios sa iyang katawhan. Huh? The Israelites people, ingon siya, ang inyong mga sala akong ilabog ngadto kahiladman sa dagat. Now, of course, ang word nga destiny is it means unfathomableness of His forgiveness. Di matungkad. No? So, lisod tungkaron, lisod sabton. Mao gani nang naglibog ang mga tao sa kalibutan karon. Kay ang ilahang una-una nga mahimo silang righteous in the sight of God. Most of them nagahuna-una nga mahimo silang matarong, pinagi silang sariling kakayahan, paningkamot, sakripisyo, or so on and so forth. Pero nila na realize nga bisan unsa pa ilang himuon, dili kini acceptable, dili perfect in the sight of God. Kung resulta lang sa atong pagpaningkamot, useless ang tanan. Pero diha kang Kristo na ang kunato ang dili matungkad nga pagpasaylo sa Ginoo. No? So mo nang pa, it takes God's grace nga masabtan kini sa tao. In God's mercy. It needs faith, real faith, pagsalig diya sa Ginoo. Okay? So, we should always be thankful. Brothers and sisters, friends, kinahanglang magpapasalamaton kita sa Ginoo sa tibuok natong kinabuhi because God forgive us. No?
Why we should always be thankful to God? Because He redeemed us. Gilukat kita sa Ginoo. And because He forgave us. What kind of forgiveness? It is an immeasurable forgiveness, an unlimited forgiveness, unfathomable forgiveness, and superabundant forgiveness. Amen. Hinaot ka ang Diyos, nagpanalangin sa iyang pulong diha sa imong kasing-kasing higala.